medyo 5 years since yung last na finals mo sa Occidental. Not to remind din naman na matagal-tagal na. No? Pero coach, ikaw personally, kasi madami tayong nasabi sa growth ng program mo. Pero ikaw personally as a coach, sa tingin mo, gano'n nakalaki yung pinagbago mo, yung dinevelop mo since the time na nadala mo yung UST sa finals ng ATL? Dinevelop in what terms? Kayo po, as a coach, ano nang pinagbago nyo? Anong mga natutunan nyo pa? Kasi from then coach, ang dami nyo na rin pinagdaanan eh. Actually, mas pinagtitibay ako ng panahon. Kaya may mga... Though, kulang, minsan, umabot kami ng finals, ilan lang ang pyesa namin, may mga ganun eh. Pero, again, hindi naman kami natatapos doon. So, natutunan ko lang sa sarili ko pa. Nung nag-aaral pa ako, naglalaro ako, talagang hindi ako tumitigil. Yung mga upset na talo, ano lang talaga to, part lang ng buhay. Hindi naman araw-araw talo, hindi naman araw-araw panalo. So, kailangan lang marunong akong bumalante. Ang importante, hindi ka titigil kung ano yung mission mo, yung vision mo sa mga bata. In time, darating naman yung panalo eh. Kasi kung ang baseline lang lagi natin is yung final, championship, baka marami ng coaches o player na hindi maglalaro o titigil na lang. Kasi yun, titignan mo. Madami kaming teams. Dalawa lang nga nasa finals. Isa lang ang mananalo. So, diba? So, tuloy lang ang buhay. Yun ang isa talaga sa akin na natutunan ko from time to time, every day, hanggang sa ngayon na huwag tumigil. Darating at yung panalo naman, take care of itself. Pero yun nga, lipas ng maraming panahon, nandito pa rin kami. Until, sabi nga, 5 years. Technically, parang 3 years lang kasi nag-pandemic tayo. So, andito ulit tayo. Ano lang, ang importante, tuloy lang. Yun ang isang natutunan. Kasi kung those days, yung lahat ng frustration is magiging, maging trailblazer mo yan, andyan na yan eh. So, titigil ka, doon ka talo. Kailangan na meron kang natutunan. Coach, the last time na nag-finals kayo, ang team nyo, parang nakasentro kay Aya at kay CC, di ba? Sila yung characteristic ng team mo. Ngayon, Coach, after all these games, after 40 ng eliminations, after ng semis, anong tingin mo ang characteristic nitong team mo ngayon sa UST that makes it so different from yung season 81 team? Kasi yung mga panahon na yun, yung Aya and CC, tapos Aya, mas hindi namin na-meet yung supposedly sa team effort talaga yun. So, ang hinihingi talaga namin doon is, sinong susuporta? So, pag nawala ito, sinong susuporta? I mean, yung bawang, like season, 3 points, pero hindi pa nila, hindi ko naman masisip, siguro. Hindi pa talaga ganun mold, hindi pa talaga. May mga ganun na situation, which is true. Hindi pa sila talaga panlaban kasi nga, biglang depleted yung lineup, supposedly hindi sila yung frontliner mo eh. Kasi sisiya na yung interest na nasa program pa lang na kahit pa sana ng mga 2 years yung program para enhance mo. Sila na agad yung alam mo yung responsibility na para masyadong mabigat para sa kanila. Hindi naman in terms of dito. Kumbaga dun sa skills, yung tapang, hindi ba? Kasi doon sila kukuha ng confidence kung paano sila nag-train. Hindi ba sila ganun? Yung last season, yung responsibility na supposedly na yung mga halos kawas niya, hindi nag-level up yung laro. Dahil siguro yung pandemic, hindi na yung natigil yung maturity tinatawag. Pero, andun na sila Depdet, sila Jonah, sila Pierre, and Regina. Kasi, so, andun na sila pero talagang medyo kulang pa kasi on the other team, talagang mature yung ibang team. Pero this time, gumalaw na lahat, nag-training na kami. So yung core ng team, nung kasama ni Aya, yun yung umakyat. Diba sila yung I guess, what makes different, I think yung legacy nila na Aya nila, marami siyang napasahan. Marami ng experience no leadership, yung core values, especially during game. Nandiyan sila Aini, sila Jana. So yung siguro yung mga touch ng mga bata na yun, yung mga seniors sa mga bata, siguro at least yun na nag-update yung spirit nila.
or experience na kaya namin to. And until such time, ito nabuo, no expectation siyempre. Yung dalawa namin, si Banagwa at saka si Boyos, si Cassie at saka si coming from good program, si Bel, so nakakatulong sila. Tapos again, yung third year at saka sophomore namin sa team, ito yung kasama ni Ayala. So, nung nadagdagan na ng rookie na si Banagwa at saka si Boyos, which is coming from the high school program namin. So, yung sistema ando na. Ang kailangan lang namin, experience nila. Hindi ganun kaganda experience ng UAAP in terms of output, pero siyempre experience set na nilalaro sila din, yung ambiance, spotlight, kailangan nila ng college. Yung maturity ando na. Yung sistema ando. Ang kailangan lang nila makasama sila dun sa mga tulad ng mga third year, second year na player. Na mas madali sila yung chemistry sa teamwork ando na. With the leadership of Cedric Tupito. So Cedric Tupito, since grade 7 na sa amin na. Speaking of that, coach, parang ngayon ko lang nakita na nagbibigay ka ng captainship sa libero. Nataon din na siya na yung pinaka experienced player. Yan talaga nasa sistema na ni kung paano kami mag-andin ng player. Yung honesty kasi, disiplina lahat. Ando na kay Detet na witness nila yan. Detet yan sa different leadership. From sila, actually si Ian yung pinaka nila, ibabaw nila. Nung nasa high school program. So nakita nila yung transition, sila Magic. Nakita ni Detet yung mga tama, may mali, sunod naman. So I guess malaking tulong yung kay Detet. Malaking tulong ng team. Yung experience is Detet as a subordinate sa mga leader na yan. Kaya third year, napakabata, captain boy, napakabata siya para sa pinakamaliit. Pero siya yung alam mo na pwede mag-dictate mo sa ng team. Ano masasabi niyo sa kanya this year, coach? Kasi for me, napansin ko talaga sa UST is more than any other team sa liga, kayo yung pinakamahirap na kaya ng bola. Ano kasi, ito lang, training lang talaga. Kung paano kami mag-training, yun lang din ang lumalabas. Laro. So, nadadagdagan pa ng UST community, yung crowd. So, mas tumataas yung level ng na laro nila. So, of course, hindi mo pwedeng discredit ang coaching staff na talagang dedicated sa ginagawa namin. Tulong-tulong talaga kami doon. So, I guess, sistema, tapos yung tao working behind the system, talagang Coach, last na lang about yung community. Gaano kalaking impact yung nangyari nung Final Four sa inyo? Parang majority ng crowd dilaw eh. Ganun magmahal siya si in any walk of life, may mga dyan, lahat. May mga doktor, may mga engineers, lahat. I think, siguro, na-miss nila yung mga ganyang bagay. I think, sabihin yung mag-reunion ng mga yan dyan, nag-reunion na dyan, tapos yung somehow parang pang-district na. Maraming reason sila kung bakit nandyan. Pero one thing for sure is to support the UST Women's Volleyball and also the men's volleyball. So yun, nasa dugo o nasa traditional ni UST yung pagsumuporta talagang at ang mahal talagang todo. I think saka namimiss nila yung cheer ng Ghost. I guess yun ang mga Thank you, coach.